Boxing update mga boss, WBA Super Welterweight Champion na si Abbas Barao biglang naggamon ngayon kay Jaron Ennis matapos ang panalo by knockout sa round 1. Sabi ni Abbas Barao, game ako sa ganitong laban, handa akong lumaban kay Boots. Excited na akong makagawa ng isang matinding laban, nagdadala ako ng matinding pressure. Gusto kong makita kung paano siya humarap sa isang mandirigmang tulad ko. Siya ang perpektong kalaban para mapatunayan ko na ako ang pinakamahusay. Ayan ang banat ni Abbas Barao mga boss, champion na mismo ang nagamon sa challenger niya. Sa ngayon mandatory si Ennis kay Abbas Barao matapos makuha ang interim WBA belt. Iba na ang kalidad ni Ennis ngayon, dati siya ang naghabol sa champion sa 147. Matagal na niyang hinahabol si Terence Crawford at Errol Spence. Pero ngayon umakyat na siya ng timbang sa 154 at mga champion na ang gustong lumaban sa kanya. Sinabi na rin ni Bakram Murtazaliev na may hawak sa IBF, nakanda na rin siya lumaban kay Jaron Ennis. At ngayon naman itong si Abbas Barao ang naghamon sa kanya. Kaya abangan natin yan si Jaron Ennis kung hanggang saan ang karera nito, kung mapanatili ba ang kartadang undefeated. Sa iba pang balita, Casimero tuluyan nang naglaho ang pangalan sa rankings ng 4 na major belts sa Super Bantamweight. Ang kasama ngayon sa rank contender si Marlon Tapales, Carlames Martin at si Jerwin Ancahas. Super Bantamweight 122 pounds lang ito mga boss. Kung hindi na rin babalik si Casimero sa 122, hindi na rin niya kailangan ng rankings dyan. Ang kailangan ngayon ni Casimero kung makapasok sa rankings ng featherweight. Sa muling pagbabalik niya kontra Kameda, catchweight ang laban niya sa 127 pounds super featherweight. Kung magtuloy-tuloy man ang panalo niya sa division na yan, posible din na aakyat sa rankings. Pero kailangan niya magkaroon ng 2 hanggang 3 laban sa isang taon. Mahirap umakyat sa rankings kung hindi nabibigyan ng madalas na laban. Lalo na kung malayo sa rankings ang mga binibigay na kalaban niya. Kailangan din kasama sa top 15, top 20 at kailangan madalas ito mapalaban. Maganda sana 5 to 6 months ang pagitan para manatili ang kondisyon. Kaya abangan natin ang laban niya ngayong October 25. Sa iba pang balita, alam nyo ba mga boss na si Timothy Bradley, hindi ito naliligo sa loob ng 5 araw bago lumaban kay Pacquiao. Mula Lunes hanggang Biyernes hindi ito naliligo, pero pagdating ng Sabado, dun pa lang daw siya maligo. Isang ritual training daw ito ni Bradley na nakasanayan na, lalo na sa pag-aanda kay pambansang kamao. Pakiramdam ni Bradley, nakakatulong daw ito para mapanatili ang kanyang lakas. May reaksyon nga si pambansang kamao dyan at sinabi niya kailangan din maligo para hindi mabaho. Kung si Marquez umiinom ng sariling ihi para lumakas laban kay Manny Pacquiao, iba naman ang trip ni Timothy Bradley, 1 linggong walang paligo. Kakaiba talaga ang mga nakalaban ni Pacman mga boss, gagawin ang lahat para lang lumakas.